Okay po mga kapatid, magandang araw sa inyong lahat. Yes po, ano. Ako nga po pala si Preacher Allen, ang inyo pong makakasama ngayong araw na ito para po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ayan, kung bakit nakaganito yung mic natin, dahil mas maganda kapag nakaganito, mas naririnig yung boses ko. Ayan, okay po. Kaya, yes po, no, mga brothers and sisters, maraming salamat po sa inyong panunood. At nais kong magbahagi ng mga salita ng Diyos sa inyo about sa isang katanungan, no? Maraming tao ang iniisip na bakit nga ba ang tao ay hindi pa rin makatakas sa kasalanan kahit na tinubos na tayo ng Panginoong Hesus, hindi ba? Naiisip niyo po ba ito na bakit nga ba napakahirap maging isang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos? At kahit na anong pilit natin, no, hindi natin magawa. Yun yung isa sa iniisip nating lahat, di ba? Ngayon, masasagot ito ng mga salita ng ating Panginoon at nais kong talakayin sa inyo na paano ito maaalis ayon sa mga salita ng Diyos sa kanyang gawain at ano ang paraan natin para ito ay mabago. Ngunit, tanungin muna natin, talakayin muna natin, bakit ang tao ay hindi makatakas sa kasalanan kahit matapos tayong tubusin ng Panginoong Hesus, okay? Kaya ngayon magbasa muna tayo ng mga salita ng Diyos at pakinggan natin ang kanyang pagbasa ng mga salita ng Diyos at tignan natin, okay? Bago tinubos ang tao, marami sa mga lason ni Satanas ang naitanim na sa kalooban niya at pagkatapos ng libo-libong taon na paggawang tiwali ni Satanas, nasa kanyang kalooban ang matatag na kalikasang lumalaban sa Diyos. Sa makatuwid, kapag natubos na ang tao, ito ay walang iba kundi isang kaso ng pagtubos kung saan ang tao ay binili sa mataas na halaga. Ngunit ang may lason na kalikasan sa kanyang kalooban ay hindi pa naaalis. Ang tao na lubhang nadungisan ay kailangang sumailalim sa isang pagbabago bago maging karapat-dapat na maglingkod sa Diyos. Kahit na ang tao ay maaaring natubos at napatawad na sa kanyang mga kasalanan, ito ay maaaring ituring lamang bilang hindi pagkaalala ng Diyos sa mga paglabag ng tao at hindi pagtrato sa tao alinsunod sa mga paglabag ng tao. Subalit, kapag ang tao na namumuhay sa laman ay hindi pa napapalaya mula sa kasalanan, siya ay maaaring magpatuloy lamang sa pagkakasala na walang katapusang hinahayag ang kanyang makasatanas na disposisyon. Ito ang buhay ng tao, isang walang katapusang pagpapaulit-ulit ng kasalanan at kapatawaran. Ang karamihan ng tao ay nagkakasala sa araw upang magtapat ng kasalanan sa gabi. Dahil dito, kahit na ang handog para sa kasalanan ay magpakailanmang mabisa para sa tao, hindi nito magagawang iligtas ang tao mula sa kasalanan. Tanging kalahati lang ng gawain ng pagliligtas ang nakumpleto, sapagkat ang tao ay mayroon pa ring tiwaling disposisyon. Ayan, amen po, no, mga kapatid. Napakalinaw ng mga salita ng ating Panginoon na tinubos tayo ng Panginoong Hesus sa ating makasalanan. Dahil ang tao ay sobra pong hindi na makasunod sa kapanahunan ng kautusan, hindi nila masunod yung batas. Kaya ang mga tao po noong unang panahon ay natatakot na sila ay maparusahan ng kautusan ng Diyos. No? Yun yung 10 utos. At ngayon, nagsumamo ang mga tao na humingi sila ng alay para sa kasalanan.
At yun ay ang Panginoong Hesus na nagligtas sa atin para tubusin ang ating mga kasalanan, no, at magkamit tayo ng pagpapala at magkaroon ng kapayapaan ng ating mga puso at hindi na tayo mangamba na tayo ay maparusahan ng kautusan. Kaya kailangan lang natin manampalataya sa Panginoong Hesus at kilalanin siya bilang isang tagapagligtas at matutubos ng ating kasalanan. Ngunit, matapos tayong tubusin ng Panginoong Hesus, ang ating makasalanang kalikasan ay hindi pa nalutas. Meron pa rin tayong makasalanang kalikasan na hindi pa natatanggal sa ating kalooban. At yun ay ang ugat ng dahilan kung bakit ang tao ay nananatili sa paggawa ng kasalanan. Dahil hindi naman nilutas ng Panginoong Hesus yung ating kasalanan eh. Tinubos lang tayo sa ating mga kasalanan. At hindi yun nilutas ng Panginoong Hesus at hindi yun tinanggal. Okay? Kaya ang tao na kahit natubos na siya sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesus at tinubos tayo sa ating kasalanan, hindi ibig sabihin nun ang tao ay makakatakas na sa kasalanan. Okay? Halimbawa natin ang isang damo, di ba? Yung damo, mga kapatid, kahit naputulin mo yan ng putulin, tutubo at tutubo pa rin yun. Ano yung dahilan? Bakit pa rin siya tumutubo? Yun ay dahil sa kanyang ugat. Andun pa yung ugat. No? Hanggat hindi nalulutas yung ugat ng damo at hindi natatanggal, ang damo ay mananatiling buhay at yun ay uusbong pa rin kahit na maraming beses nating putulin. Hindi ba? Ganon din ang ating makasalanang kalikasan. Ang ating makasalanang kalikasan ang siyang nasa loob ng puso natin at siyang kumukontrol sa atin para makagawa tayo ng kasalanan. Hanggat hindi nalulutas yung ugat ng ating makasalanang kalikasan, tayo ay makakagawa ng napakaraming kasalanan at hindi natin mapipigilan ito. Okay? Kaya kung malulutas ang ating makasalanang kalikasan, yun ang paraan lang para makatakas ang tao sa kasalanan at hindi siya ay tuluyan ng magbago. Okay? Kaya nangako ang Panginoong Hesus na siya ay muling magbabalik. Basahin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus na sa kanyang muling pagbabalik, magpapahayag pa siya ng mas maraming katotohanan sa atin. At ito ay upang lutasin yung ating makasalanang kalikasan. Okay? Kaya tignan natin at magbasa tayo. Sabi dito ng Panginoon, at gayon din naman si Kristo na ihinandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Sa Hebreo 9:28. At sabi naman sa unang Pedro 1:5, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iningatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Kung makikita natin, sinabi ng Panginoong Hesus na mayroon pang isang gawain na ililigtas ang sangkatauhan. Mayroong dalawang pagliligtas ang Diyos na isasagawa. No, yun yung Panginoong Hesus na natumubo sa ating kasalanan, no, na sinasabi dito na sa ikalaway papakita na hiwalay sa kasalanan na ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Kaya, napakalinaw na ang Diyos ay kailangan pang bumalik para gumawa pa ng isa pang yugto ng Kanyang gawain para ang tao ay ganap na iligtas. Okay po? Dahil hindi pa nakumpleto yung gawain ng Panginoong Hesus na pagtanggal sa buong kasalanan ng tao. Kaya tayo ay nananatili sa paggawa ng kasalanan. Kaya ang Diyos ay gagawa pa ng isa pang gawain ng pagliligtas. At anong gawain yon? Tingnan natin ha. Anong gawain ang isasagawa ng Diyos sa kanyang pagbalik? Okay? Basahin natin to. Sabi dito ng Panginoon, meron pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin. Ngunit ngayon ay hindi niyo magtitiis. Gayunman kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. At kung ang sino mang taong nakikinig sa aking pananalita ay hindi iningatan, ay hindi ko siya hinahatulan, sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanlibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. Siya na nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking pananalita ay merong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking salita ay sa kanya hahatol sa huling araw. Sapagkat ang Amay hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. At binigyan siya ng kapamalang makahatol sapagkat siya'y anak ng tao.
sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. Kung makikita natin, sinabi sa atin ng Panginoon na mayroon pa siyang bagay na sasabihin sa atin o marami pang katotohanan na ipapahayag ang Panginoon sa kanyang muling pagparito sa lupa. Okay? Dahil nung isinagawa ng Panginoon Hesus ang gawain ng pagtubos sa ating mga kasalanan, hindi ipinahayag ng Panginoon ang napakaraming katotohanan na kayang lumutas sa problema ng mga tao. Kaya ang Diyos ay kailangan pang bumalik upang gawin ang gawain ng paghatol sa mga huling araw gamit ang mga salita niya upang tayo ay hatulan, alisin ang kasalanan, at ilantad ang ating tiwaling disposisyon at magbago tayo ng tuluyan. Kaya ang gawain ng Diyos sa mga huling araw ay ang gawain ng paghatol na siyang maglilinis sa atin para tayo ay tuluyan ng magbago. Kaya napakalinaw na ang Diyos ay magsasagawa pa ng isa pang yugto ng gawain ng pagliligtas, na yun ay ang kumpletong gawain ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya yun ang kukumpleto sa gawain ng Diyos para ganap tayong mailigtas. Okay po? Yun yung gawain ng paghatol. Okay? Kaya ito ang tanong ko. Ayan. Okay, meron akong tanong ha? Okay? Alam mo ba ang gawain ng Diyos ngayong sa kanyang pagbabalik? Okay po? Alam mo ba ang gawaing isasagawa ng Diyos sa kanyang pagparito sa lupa? Okay po? Alam mo ba? Ayan, tama kayo, no? Iyon ay ang gawain ng paghatol. Ayan, opo mga kapatid, no? Sa pagbabalik ng Panginoon, ang gawaing isasagawa niya ay ang gawain ng paghatol. Okay po? Kaya, para saan mga ba talaga ang gawain ng paghatol sa mga huling araw? Tignan natin ang mga salita ng Panginoon. Okay po? Pakinggan natin ang kanyang mga salita. Sa pamamagitan ng gawaing ito ng paghatol at pagkastigo, lubusang malalaman ng tao ang marumi at tiwaling diwa sa kanyang sariling kalooban, at magagawa niyang lubos na magbago at maging malinis. Sa ganitong paraan lamang maaaring maging karapat-dapat na bumalik ang tao sa harap ng luklukan ng Diyos. Lahat ng gawaing ginagawa sa araw na ito ay para malinis at mabago ang tao. Sa pamamagitan ng paghatol at pagkastigo, gamit ang salita, pati na rin ng pagpipino, makakaya ng tao na maiwaksi ang kanyang katiwalian at magawang dalisay. Sa halip na ituring ang yugtong ito ng gawain bilang pagliligtas, mas akmang sabihin na ito ay ang gawain ng pagdadalisay. Ang totoo, ang yugtong ito ay yaong panlulupig, pati na rin ang pangalawang yugto ng gawain ng pagliligtas. Ang tao ay nakakamit ng Diyos sa pamamagitan ng paghatol at pagkastigo gamit ang salita. Amen. Hindi ba? Napakaganda. Ang Diyos ay gumagamit ng katotohanan at gumagawa ng gawain ng paghatol sa mga huling araw upang ang tao ay ganap na magbago at maging malinis. Tanging sa gawain lang ng paghatol ng Diyos sa kanyang pagbabalik, ang tao ay malulutas ang ating makasalanang kalikasan at tuluyan tayong magbabago. Yun lang yung paraan para tayo ay makatakas sa impluwensya ng kadiliman ni Satanas at ang ating makasalanang kalikasan ay magbago na. Kung hindi natin tatanggapin yung gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw, ang tao na kahit na natubos siya, hanggat mabuhay siya ng napakaraming taon, hindi niya makakayanan na makatakas sa kasalanan. Dahil ang gawain lang ng Panginoong Hesus ay ang gawain ng pagtubos sa ating kasalanan, at tayo ay nananatili pa rin sa ating makasalanang kalikasan na kumukontrol sa atin. Kaya kung gusto nating malutas ang ating makasalanang kalikasan, dapat nating tanggapin ang gawain ng paghatol ng Diyos sa kanyang pagbabalik para malutas na yung ating makasalanang kalikasan. At yun lang yung paraan natin para ganap na magbago at maging banal at maging perpekto.
Okay? Kaya ang gawain ng paghatol ay ang gawain ng paglilinis. Okay po? Kaya at ang resulta nito mga kapatid ay upang gawing banal ang tao, upang gawing dalisay, linisin ang ating malasatanas na kalikasan. Ayan, okay po? Kaya naunawaan niyo na po ba mga kapatid? Kung bakit kailangan isagawa ng Diyos ang kanyang gawain ng paghatol? Okay? Ito ang tanong ko sa inyo. Bakit kailangang isagawa ng Diyos ang gawain ng paghatol? Ayan. Alam niyo po ba mga kapatid kung ano? Kung bakit kailangang isagawa ng Diyos ang kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw? Okay? Yes. Ang sagot po ay upang ito ay para linisin ang kasalanan ng tao at magawa niyang maging banal. Ayan, okay po? Yun lang ang paraan mga kapatid para ang tao ay ganap na magbago at maging malinis. Okay po? Kaya anong ginagamit ng Diyos para tayo ay gawing banal? Magbasa tayo ng salita ng Diyos. Okay po? Anong sabi dito sa Roma 2:2? At nalaman natin na ang hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan, laban sa kanila ng mga nagsisigawan ng gayong bagay. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. At magbasa pa tayo ng ilan sa mga salita ng makapangyarihang Diyos. Ang Kristo ng mga huling araw ay gumagamit ng iba't ibang katotohanan para maturuan ang tao, para ibunyag ang diwa ng tao at suriin ang kanyang mga salita at gawa. Ang mga salitang ito ay binubuo ng iba't ibang katotohanan, gaya ng tungkulin ng tao, paano dapat sundin ng tao ang Diyos, paano dapat maging tapat ang tao sa Diyos, paano dapat isabuhay ng tao ang normal na pagkatao, gayon din ang karunungan at disposisyon ng Diyos at iba pa. Ang mga salitang ito ay nakatuon lahat sa diwa ng tao at sa kanyang tiwaling disposisyon. Partikular na, yaong mga salitang naglalantad kung paano tinatanggihan ng tao ang Diyos ay sinasabi patungkol sa kung paano kinakatawan ng tao si Satanas at naging puwersa ng kaaway laban sa Diyos. Sa pagsasakatuparan ng kanyang gawain ng paghatol, hindi lamang basta nililinaw ng Diyos ang likas na pagkatao ng tao sa iilang salita lamang. Inilalantad, pinakikitunguhan at tinatabas niya ng pangmatagalan. Ang lahat ng ganitong mga pamamaraan ng paglalantad, pakikitungo, at pagpupungos ay hindi maaaring mahalinhan ng mga ordinaryong salita, kundi ng katotohanang hindi man lang taglay ng tao. Ang ganitong klaseng mga pamamaraan lamang ang matatawag na paghatol. Sa pamamagitan lamang ng ganitong uri ng paghatol, masusupil ang tao at makukumbinsi ng husto tungkol sa Diyos. At bukod pa riyan ay makamtan ang tunay na pagkakilala sa Diyos. Ang idinudulot ng gawain ng paghatol ay ang pagkaunawa ng tao sa tunay na mukha ng Diyos at sa katotohanan tungkol sa kanyang sariling pagkasuwail. Ang gawain ng paghatol ay nagbibigay daan sa tao na magtamo ng malawak na pagkaunawa sa kalooban ng Diyos, sa layunin ng gawain ng Diyos at sa mga hiwagang hindi niya maunawaan. Tinutulutan din nito ang tao na makilala at malaman ang kanyang tiwaling diwa at ang mga ugat ng kanyang katiwalian, gayon din para matuklasan ang kapangitan ng tao. Ang mga epektong ito ay bunga lahat ng gawain ng paghatol, sapagkat ang diwa ng gawaing ito ay ang mismong gawain ng pagbubukas ng katotohanan, ng daan
at ng buhay ng Diyos sa lahat ng may pananampalataya sa Kanya. Amen. Ayan. Kung makikita natin dito, no, mga kapatid, na ang Diyos ay gumagamit ng katotohanan para dalisayin at iligtas ang sangkatauhan sa mga huling araw at tayo ay makatakas sa impluensya ng kadiliman ni Satanas. At yun lang ang paraan natin para tayo ay ganap na magbago at maging malinis. Ang Diyos ay gumagamit ng napakaraming katotohanan na makapagpapahintulot sa tao na matakasan niya ang iba't ibang mga mali-maling imahinasyon o tungkol sa pananampalataya sa Diyos, no? Kung anong tunay na pagsunod sa Diyos, no? Ano ang paraan para tayo ay ganap na magbago at anong mga filosofiya ang mga itanim natin sa ating mga puso at ano ang tunay na pananampalataya sa Diyos. Kaya ang Diyos ay mas madaming pinapahayag na mas maraming katotohanan sa mga huling araw sa kanyang muling pagbabalik at doon niya natutuparin ang propesiya na meron pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin. Kaya ang Diyos ay magpapahayag ng napakaraming katotohanan para ganap na tayong iligtas sa mga huling araw. Yan ay isang pag-ibig ng Diyos para sa atin at ito lang ang paraan natin para tayo ay mailigtas. Hindi ba? Kaya ang Diyos ay babalik pa sa mga huling araw, no? Para magpahayag ng mas maraming katotohanan at lutasin ang ating makasalanang kalikasan. At kapag nalutas na ang ating makasalanang kalikasan, hindi na tayo magkakasala pa. Hindi na tayo gagawa ng anumat ng mga bagay na lumalabag sa kalooban ng Diyos. At nang magkakaroon tayo ng tunay na pagsisisi at mababago na tayo. At sa bandang huli, makakapasok tayo sa karayaan ng Diyos at mamubuhay na walang hanggan. Okay po? Yan ang dahilan kung bakit kailangan niyang pumalik sa mga huling araw upang gawin ang gawain ng paghatol. Kaya take note mga kapatid ha, ang Diyos ay gagawa sa mga huling araw, no, ang gawain niya ay ang gawain ng paghatol. At para saan ang gawain ng paghatol? Ito po ay para dalisayin ang sangkatauhan, alisin ang makasalanang kalikasan, hindi na tayo muling magkasala at maging perpekto at maging banal. Yan yung gawain ng paghatol. Okay po? At ano ang ginagamit ng Diyos para tayo ay hatulan? Gumagamit siya ng katotohanan o mga salita. Ayan, okay po? Kaya sana ay mas marami kayong natutunan ngayong araw nito, no? Kapag meron kayong mga katanungan mga kapatid, ay wag po kayong mahiyang magtanong at mag-comment po sa video na ito, no? At hayaan mong sagutin natin ang iyong mga katanungan. Kaya maraming salamat sa iyo, no? At sa mga nanood sa video na ito. Kaya hanggang dito na muna tayo sa susunod nating video. At wag pong mahiyang i-like at i-share po ang video na ito para mas marami pang tao ang makaunawa sa gawain ng Diyos ng pagliligtas sa mga huling araw at makapasok sa kanang langit. At salamat sa inyo at paalam!